Bismillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghintay lang po tayo ng kunting viewers, inshallah, bago tayo magsimula. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga minamahal kong tagapakinig. So sa ngayong gabi po ay una sa lahat, ang papuri at salamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya, nag-iisa at walang katanggal. At ako'y sumasaksi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uling propeta na ipinadala, at naway ang kapayapaan at pugay ay sa kanya at sa kanyang pamilya, kasamahan at lahat ng tumahak sa kanyang matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tatapakin natin ngayon ay ang pagsabi ng ano ba yung tamang ugali ng pagsabi ng inni fa'ilu dzalika gadan, no? Ibig sabihin nito, gagawin ko iyon bukas. Tunay na gagawin ko iyon bukas. Yun po ang ibig sabihin nun. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga sa Islam merong itong etika na binigay sa atin na nabanggit sa khutbah noong nakaraang Friday, kahapon, sa Masjid An-Nabawi. So tatalakayan natin ito ng buod lamang. So nagbigay ito ng mga ilang punto. Una, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, basahin natin ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dzalika gadan. At sa pinakamalapit tong kahulugan, huwag na huwag magsabi ng isang bagay ng inni fa'ilun dzalika gada, na tunay na gagawin ko iyon bukas, no? At karugtong nun, illa ay yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. So sa pinakamalapit tong kahulugan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag na huwag magsabi ng isang bagay na inni fa'ilu dzalika gada, na tunay ay gagawin ko ito, gagawin ko iyon bukas. Illa yasha, maliban na lang ay ito ay ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka idha nasit, at alahanin mo Allah subhanahu wa ta'ala pag nakalimutan mo. So dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Madalas isang tao na inuulit niya yung mga bagay na gusto niya, mga sitwasyon sa buhay ng isang tao. At sinasabi niya na gagawin ko ito bukas. Gagawin ko ito bukas. At binabanggit niya ang mga ito sa kanyang sarili, ang kanyang mga plano, mga mithiin, mga hinahangad sa hinaharap, no? Mga hinahangad sa hinaharap na gusto niyang makamit, katulad na lang ng halimbawa, katulad na lang ng kalusugan, kayamanan, pera, tirahan, magandang sasakyan, at iba't ibang mga bagay na gusto niya sa kanyang buhay. So gusto niya sa kanyang buhay at pinaplano niya. So sinasabi niya na
Sinasabi ng tao nito na gagawin ko ito bukas. So dito mga kapatid, sa unang punto, dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no, na huwag tayo magsabi ng bagay na pang future, kumbaga, na hindi tayo na nagsasabi ng inshallah. Kasi ang mga bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay wala tayong kakayanan nito na o wala tayong kakayahan na malaman kung ano ang mangyayari bukas. Kaya magsabi tayo ng inshallah na nawa ay naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ibig sabihin nun. Kaya nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika gada. At huwag kayong magsabi o huwag kayong magsabi na isang bagay na gagawin nyo ito bukas. Illa ay yasha Allah, maliban na lang kung ito ay naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, maintindihan natin doon na ang unang punto ay pag magsabi ng gagawin ko ito bukas ay kailangan na may kaakibat na inshallah. Kasi lahat ng mangyayari sa kinabukasan ay lahat yun ay sa kagustuhan o sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya lamang ang may kakayanan na ganapin ito, na naisin ang bagay na iyon. Pangulang punto. Ang pangalawang punto mga kapatid sa pananampalatayang sa Islam, ang bawat aksyon na hinahangad ng Muslim na makamit para sa kanyang kabutihan o kaya ito ay masama na hangarin o maganda, ito ay umiikot lamang sa ating intensyon, no? Sa ating intensyon. Nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Tunay na ang mga gawain ay nababase lamang sa ating mga intensyon, no? At bilang ugali o kaya magandang ugali sa Islam, tinuro o etika ng Islam ay pagsasabi ng inni fa'ilun dhalika gada, na katunayan ay gagawin ko ito bukas o gagawin ko yaon bukas, ay ang pagsasagawa ng al-istikara, no? Ano ba ang al-istikara? Ang al-istikara mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang paghihingi mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay sa isang bagay. Kapag may ninais ka na isang bagay at hingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, at maraming mga benepisyo o kaya benefits na makukuha ng isang Muslim kapag nagsagawa siya ng istikara, no? Para hindi dali-dalian ang kanyang mga ninais. Halimbawa, gusto niya bumili ng cellphone o kaya gusto niyang bumili ng motor, bahay, no? So magpakup-kup muna siya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung itong bagay ba ay ikakabuti sa kanya o kaya ikakamasama. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, maghingi siya ng tulong, no? Maghingi siya ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong istikara na to mga kapatid sa pananampalatayang Islam, no? Ang istikara ay nag-iilaw sa landas ng hinaharap. Kumbaga, iniilawan niya yung landas na hinaharap at nagpapaliwanag sa inyo sa mga lugar ng tagumpay at gumagabay sa iyong landas, no? So ito yung mga benepisyo sa pagsasagawa mo ng al-istikara, no? Sabi ng niulat ni Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikara kama yuallimuna surata min al-Quran, no? Nainulat ni Jabir radhiyallahu anhu na dati ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikara, no? Tinuturuan kami na mag-istikara kama yuallimuna surata min al-Quran, haling tulad na pagtuturi niya sa amin ng isang sura mula sa Quran.
Faida azama al-amru, kapag nagnais yung isang lalaki o isang tao nagnais ng isang bagay, ay kailangan niyang mag-istikara muna. No, mas mainam na mag-istikara siya para hindi padalos-dalos ang kanyang desisyon. At ang istikara nga, gaya ng sabi natin, na ito ay kumbaga papaliwanag sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipapailaw o kaya bigyan ka ng patnubay para sa gawain na ito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. No, pag ikaw ay nagnais ng isang bagay, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. No, at ilagay mo inyong tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. No, pag ikaw ay nagnais ng isang bagay, kaya gusto mong bumili ng kung anong bagay o kaya may gusto ka, tapos nagdadalawang isip ka o kaya may anong tawag nito, hindi ka sure kung gusto mo ba to, o kaya yun nga, nagdadalawang isip ka, gumawa ka ng istikara, humingi ka ng payo o humingi ka ng gabay, patnubay sa Allah subhanahu wa ta'ala kung itong bagay na ito ba ay nakakabuti sa iyo o hindi. No, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kaya pag ikaw ay nagnais ng isang bagay, ay ibigay mo iyong tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang mga taong nagtitiwala. No? Kasunod na punto sa mga taong nagsasabi ng gagawin ko yan bukas o gagawin ko ito bukas, hindi fa'ilun dhalika gada. Ang salita na ito, mga kapatid, ang salita na gagawin ko yan bukas ay inuulit ng dila bilang isang hangarin. No, bilang isang hangarin ay manatili at wala itong halaga. Kung wala itong halaga kapag hindi natin isinagawa. No, sabi nga nila, no pain, no gain. So, kung may gusto kang bagay, gusto kong magkapera, gusto kong tumami, gusto kong magkabahay, gusto kong maganda, ganyan. Marami kang gusto sa buhay, marami kang pangarap. Pero, wala ka namang ginagawa. No, paano mo makakamit yung bagay na ninais mo kapag wala ka namang ginagawa o hindi mo pinag-iirapan? No, kahit na ang Allah subhanahu wa ta'ala nga ay ipagtitiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na yun, pero hindi naman ginagawa, ay baliwala din kasi hindi mo ginagawa yung purpose, yung dahilan upang makuha mo yung isang bagay na to. No? Naintindihan natin? So, kailangan pag magsasabi ka na gagawin ko ito bukas, kailangan may kaakibat na aksyon. Yun. Kailangan may kaakibat na aksyon upang makuha mo yung bagay na gusto mo. Yung mga bagay na gusto mo. Kasunod. Ang kasunod, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kasunod na pag nagsasabi ang isang tao na gagawin ko yan bukas, itong salita na to ay napakagandang kasabihan at pananalita. No? Tapos magandang panalita, magandang kasabihan, magandang hangarin, at kung ito ay pagpasya sa larangan ng mabuting gawa, inaasahan ang mabuting gawa at pagbibigay ng mga aspeto sa katuwiran at kabutihang loob. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Wasari'u, o maghabulan kayo, magpaligsahan kayo sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kapatawaran ng Panginoon nyo.
At ang paraiso, ang kanyang laki ay kahintulad ng samawat, mga kalimutan, at kalupaan, uiddat lil muttaqin. At ito ay prepare para lamang inahanda para lamang sa mga taong matatakutin. So sino yung mga tatakutin? Alladhina yunfikuna fis sarai wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. At yung mga taong matatakutin, sila yung gumugugol o ginugugol nila ang kanilang kayamanan nung sila ay nasa maganda pa ang kanilang status ng buhay. At ginugugol din nila yung nung sila ay nasa hindi maganda na yung ilang kalagayan sa buhay, at nagpapatawad o kaya ay pinipigilan nila wal kadiminal ghaib, pinipigilan nila ang kanilang galit, wal afina anin nas, at nagpapatawad ng mga tao. Wallahu yuhibbul muhsinin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya yung mga taong gumagawa ng mabuti. So, yun yung mga bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung mga punto sa pagsasabi na inni fa'ilun dhalika gada. Inni fa'ilun dhalika gada or gadan. Yun yung mga bagay na gusto, yung mga tao na nagsasabi na gagawin ko yun bukas. So nabanggit natin yung mga iba't ibang mga punto. Ang kasunod na punto, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung mga bagay, itong mga bagay na ito, yung pagsasabi mo na inni fa'ilun dhalika gadan, ay ito yung mga bagay na hindi natin alam yung kinabukasan, no? Wala tayong alam kung ano ang mangyayari bukas, no? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Sabihin mo na walang sinuman sa langit at lupa, sa kalangitan at lupa, ang nakakaalam ng hindi nakikita maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gaya ng nasabi natin sa unang punto, na pag nagsabi tayo nito ay kailangan may kaakibat na inshallah, kasi itong mga bagay na ito ay ilmul ghaib, kumbaga hindi natin alam. Ang nakakaalam lamang nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kahit tulad nito, ang mga tao na nanluloko ng kapwang tao. Halimbawa, yung mga tao na naniniwala sa mga horoscope, no? Yung mga tao na naniniwala sa horoscope at sa mga hula-hula, yun yung mga tao na matatamaan ito. Kaya kung sino man ang naniniwala doon, no? Kung sino man ang maniniwala doon,
tunay na yung tao na yun ay nagkufur. No? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata arifan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man pumunta sa magikero o kaya hula-hula, yung naghuhula-hula, tapos ay naniwala siya dun sa mga sinasabi nila, faqad kafar, ay tunay na nawalan ang kanyang pananampalataya, naging kafir siya. Naging kafir siya sa mga bagay na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, at ang panghuling punto mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung meron tayong ninais na bagay, ay kailangan wag natin itong paglaruan, no? Wag natin itong paglaruan, kasi itong bagay na ito pwedeng magiging dahilan upang isang tao ay mapabilang sa minal khasirin, sa mga taong nalugi. No, kaya sabi kanina na mas mainam na maghingi ng istikara mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang maiwasan yung mga bagay na pagkakamali. So, hanggang dito na lamang po. Wa qulu qawli hada. Kung may nasabi man akong tama, ay ito ay tunay na galing ito kay Allah subhanahu wa ta'ala at gabay niya at patnubay, at may nasabi man akong mali, ito ay tunay na galing sa syaitan at sa aking sarili at sa kakulangan ng kaalaman. At hanggang dito na lamang ako. Inshallah subhanahu wa ta'ala, naway may napulot po tayong kaalaman mula sa live na ito. Hanggang sa muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.